Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira! Business baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawa po natin ng reaction itong vlog ni Ka-Business na kung saan ay may tinulungan na naman silang isang taong grasa na nagngangalan nga pong Tony. Ito si Tony guys ay nakita nila Ka-Business habang sila'y nagbabiyahe. Nakita nila ito naglalakad sa tabi ng kalsada. Kaya naman binaba nila ito si Tony upang kausapin at tulungan. At nang makausap na nga nila ito si Tony guys, ay tinanong nila ito kung taga saan. At ang sabi nito si Tony, ay taga ron daw siya sa Bicol. At ang sabi nga ni Tony, ay taga ron daw siya sa UAS. At mula Bicol hanggang dito sa Bulacan, ay nilakad lang nito si Tony. Biglang naalala ko dito guys, ito si Christian. Dahil si Christian dati ay mula dito naman sa Caloocan hanggang sa Bicol ay nilakad niya. Kumbaga parang same lang sila ni Christian. Ito nga lang si Tony ay galing sa Bicol papunta dito sa Maynila. At eto nga guys, habang kausap nila Ka-Business itong si Tony, ay tinanong ni Ka-Business kung ano yung mga laman na mga gamit na daladala nito si Tony. At tinanong din ito sila Ka-Business kung pwede bang makita nila yung laman ng mga daladalahan na gamit nito si Tony. At pumayag naman dito si Tony. At nung kalkalin nga nila Intoy itong mga laman ng daladalahan nito si Tony, ay nakita nila na puro pagkain nito, puro mga tinapay na yung iba ay inaamag na. At yung iba nga ay may uod na nga daw
sabi nito si Boogie. Kaya naman ang ginawa nito si Intoy at ni Boogie ay inalis na itong mga pagkain bulok dito sa mga daladalahan ni Tony. At maging yung bag nga na pinaglalagyan ng mga tinapay o ng mga pagkain na bit-bit nito si Tony ay pinagpasya nilang itapon na lang dahil nga medyo nangangamoy na. At matapos nga nilang maibukod ito mga gamit ni Tony na pwede pang pakinabangan, ay niyaya nila ka-business ito na sumama sa kanila. At sa mga oras na yun guys, ay buo na ang pasya nito si ka-business na itong si Tony ay kanyang tulungan. At ang plano nga niya dito ay maipagamot itong si Tony doon sa doktor na tumitingin dito kay Kayla. Dahil dito pa lang ay nakita na ni ka-business o napansin na agad ni ka-business na itong si Tony ay may pinagdadaanan. May daladala itong depresyon. Kaya ang gusto ni ka-business ay maipagamot agad itong si Tony. Kaya nagdesisyon ito si ka-business na iuwi itong si Tony sa ka-business house para malinisan at mapakain. Pero bago dumiretso itong sila ka-business sa ka-business house, ay dumaan muna sila sa isang kainan. At dito ay pinakain nila itong si Tony. At sinabayan na rin nila sa pagkain nito si Tony. At habang umu-order nga ito sila ka-business, ay talaga namang natuwa siya sa sinabi nito si Tony. Dahil nung iabot na dito kay Tony yung pagkain, ay sinabihan nito si ka-business na kayo po. Kumbaga, inalok nito si Tony, ito sila ka-business ng pagkain. At talaga namang ikinatuwa ito ng maigi ni ka-business. Kumbaga, sobrang na-appreciate ni ka-business yung pagkakaalok na yun ni Tony. Sobrang siyang natuwa. Dahil nakita niya yung kabaitan ng puso nito si Tony. At napansin din naman natin yun guys, yung ugali nito si Tony na mahinahon siya. Mahinahon siya makipag-usap dito kay ka-business. Kaya nga lang medyo mahina yung boses niya pag sumasagot siya dito kay ka-business. Pero dama mo yung pagiging mahinahon niya. At lagi nga siya nakangiti. Kumbaga bagamat alam mo yung kanyang pinagdadaanan, pero kita mo naman, lagi lang siya nakangiti. At sa pakikipag-usap dito ni ka-business, dito kay Tony, ay napansin agad niya na ito ay may something. Kumbaga ito ay may pinagdadaanan. Kaya nga sabi ni ka-business, ay pag nadala niya ito dito sa ka-business house, na paliguan, na linisan, ay ang plano niya ay ipagamot ito doon sa doktor na pinagpapagamutan kay Kayla. Dahil kita naman natin guys na itong si Tony talaga ay dumadaan sa isang depresyon na maaaring ito'y dala ng kanyang pagiging palaboy, na maaari nga na nalipasan na ito ng gutom kaya ito'y nagkaganito. At syempre hindi natin alam kung ano ang nasa likod ng kwento ng buhay nito si Tony. Bakit ito'y nauwi sa pagiging taong grasa? Pwede kasing may malalim pang dahilan kung bakit ito ay nauwi sa pagiging taong grasa. At pag napagamot ito ni ka-business, ay sigurado dito natin utay-utay na malalaman kung ano nga ba ang naging punot dulo kung bakit itong si Tony ay nauwi sa pagiging taong grasa. Sa ngayon kasi ay ang alam lang natin ay yung pangalan niya at yung taga Bicol siya. Pero hindi pa natin alam kung saan talaga siya sa Bicol. At dito nga sa vlog ni ka-business ay nanawagan ito si ka-business sa mga maaari makakilala dito kay Tony na makipag-ugnayan lang sa kanila para dito kay Tony. At dito naman kasi ay nangako si ka-business na tutulungan niya ito si Tony, na babaguhin niya ang buhay nito si Tony.
At ito guys yung ating aabangan. Ito yung sabay-sabay nating susubaybayan o sabay-sabay nating aabangan sa mga vlog ni Ka-Business. Kung papaano nga ba niya babaguhin ang buhay nitong si Tony mula sa pagiging taong grasa hanggang sa tuluyan na itong gumaling. Hanggang sa tuluyan na nating makita na ito'y isang bagong Tony na hindi na siya taong grasa. Katulad ng ginawa ni Ka-Business dito kay Kuya Bong, na mula sa pagiging taong grasa ay iniako niya, binihisan, pinakain, hanggang sa maging presentable na ang itsura. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po at sana po yung nagustuhan nyo itong aking reaction video ito. At yun, sabi ko nga po, ay sabay-sabay nating subaybayan at abangan itong vlog ni Ka-Business na ito patungkol dito kay Tony. Paano po, muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta sa akin at sa patuloy pong nanonood sa aking mga upload video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At bago po tayo tuluyang magtapos, ay gusto ko lang pong i-shout out itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo, Ma'am. At maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa walang sawa nyo pong panonood sa aking mga video. God bless po sa inyo, Ma'am, at ingat po kayo lagi dyan. Anime Reactors, shout out po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Ka-Business Official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.